Chapusit. Ay, naku, Diyos ko, my goodness. Yan ba ba natin tawag kay Sarah? Chapusit. Ganda-ganda. Ganda-ganda. Anyway, eto na nga. Ay, by the way, marami pala nagko-comment ko din na sa akong post kanina sa Facebook. Tungkol dun sa sinabi ng Dagang Costa ko na sa off the coast of Zambales, tumakas si Alice Go. Oh. Dami nagko-comment, hindi, sinungaling lang si Cheryl, ganyan. Alam niyo po mga kotsero, unang-una, it's not probable, hindi ho probable na kontra man ito sa gusto nyo mangyari kasi kahit ako, mas gusto ko na sa Davao siya manggagaling, di ba? Pero hindi ho feasible na sa Davao siya manggagaling kasi taga-Tarlac siya. Sheila Go. Cheryl. Siyempre Cheryl. Yun. Si Sheila Go. Tumakas anyway, malabo yung sa Davao kasi bago ka, taga-Tarlac sila eh. So bago ka makarating ng Davao, kung gusto mo na safe ka, actually hindi pa nga safe eh. Kailangan mong either kung magla-land travel ka, kailangan mo pa rin mag-roro. 'Di ba? Kung babarko ka naman, I mean through official ports and everything, kailangan mo pa rin mag-roro. Tsaka kung mag-aeroplano ka naman, kailangan bumili ng ticket so makikilala ka. So malabo pa yung babiyahe pa siya papuntang Davao bago pa siya makaalis o makatakas. So really, the most feasible, mga kotsero, ang pinakamalapit ho sa Tarlac ay Zambales. Coast of Zambales yan or Pangasinan. Either of the two lang naman yan eh. Actually, dun sa lugar namin, kung sa Pangasinan, sobrang lapit niya dun sa West Philippine Sea. Makikita niyo yung mga Chinese yung mga Chinese na barge, yung nagbimina ng black sand, nung nagbimina ng sand itong nakaraan sa Zambales. Yun, kita yun dun from our place. Kitang-kita yun. Talaki. Oh, ganoon. Naubos na nga yung mga beaches sa along Zambales tsaka Pangasinan dahil dyan eh. So, most probably, kung medyo nag-iisip ka, sinabi, sumakay siya sa white na bangka, marami nun sa Pangasinan tsaka sa Zambales. Marami nun dun. Lalakot ka lang, papalakot ka lang ng konti. Pag nagpalakot ka na, mga kotsero, pwede na siyang intayin dun ng kung sino mang barko na kaya ng long distance travel. Kasi sinasabi nila sa Facebook post ko, hindi, sa Davao nang galing kasi na pinakamalapit sa Malaysia. No, it's very dangerous for them. Tatago ka nga eh. So sabi doon, 3 beses nagpalit ng 2 beses pala nagpalit ng barko. So probably ang nangyari, off the coast of Zambales, pumalakot sila, pinick up sila ng isang isang tawag dito, may net daw may net. So I'm thinking it's the Chinese Maritime Militia or whoever. Tapos ibinaba sila sa bandang Palawan, nagpalit ulit, another Maritime Militia, diretso na papuntang Malaysia. Ganun lang kasimple yun. It's not impossible. Smugglers do it all the time. Kaya nga pansin nyo, mga kotsero, ang huli ng mga nagda-drugs. Ano to? Ano tong nagpa-flood na to? Sorry, hindi ko alam kung pero ayoko ng ganyan, ayoko na nagpa-flood. Anyway, so most probably, kung nakita nyo na yung mga barko ng Chinese Maritime Militia, ang lalaki nun. Tapos may mga din yun, may mga net. Kasi fishing boats, mukha silang fishing boats. Mukhang fishing boats sila. Kasi yun yung front nila eh. Yun yung front nila. So, Chinese Maritime Militia ang pumikap dyan. And then dadalhin dun sa coast ng Malaysia.
Para doon kasi madaling makapasok through Sabah. Doon kasi madaling makapasok. No, baka may na-bribe sila doon, etc. So, we don't know. Yun. So, it's not impossible. Mhm. Ako, I'm thinking, either way, nakadetain naman na si Sheila eh. Either way. Hindi siya makakalis. Hanggat hindi tapos ang Senate hearing, hindi siya pwedeng makalis. Oo, ganun o yun. Sorry siya. Sorry siya. Diba? Pero lang kasimple yun. And I hope, and sinabi na rin ni PBBM, kilala na raw niya kung sino nagpatakas. He has a very good idea. Who did it daw, sabi niya. Diba? He has a very good idea how to do that. O who did it. So, most probably, tukoy na kung paano siya nakatakas. So, it's just a matter of time. It's just a matter of time. Kung aamin to, edi maganda. Kung hindi, edi sorry. Sorry na lang. Kaya lang kasimple. Anyway. Let's ang nakakatawa lang kasi is ito lang yung ayoko kaya ako nakwento yan. Wag natin paniwalaan yung sarili nating assumptions. Yun lang yun. Wag natin paniwalaan sarili nating assumptions. We can assume na bumiyahe pa si Guwa Ping sa Davao City para doon siya tatakas. We can assume that, but we don't really know. Yeah. We can't really say yun talaga yung nangyari. So, akin lang, hayaan natin tumakbo yung hearing. Diba? Hayaan natin tumakbo yung hearing, hintayin natin na malaman talaga natin kung sino. But, mukhang yung ating Dagang Costa is on point. Mukhang on point siya, guys. Oo, so mukhang tama yung intel natin, guys. Mukhang tama. Abangan pa natin, mga susunod na kabanata dyan kay Guwa Ping. Oo, Guwa Ping eh! Pero, pag-usapan muna natin din ito. Since na-mention natin si Sara Duterte, pag-usapan ngayon natin itong bagong ganap kay Sara. Mamaya na yung sa hearing. Eto muna. Nag-iiyakan mga DDS ito, naman. Ano na ba sinabi ng mga DDS dito sa balita na to? Paki-comment na lang dyan sa chatroom, ha? Ano na kaya ang sinasabi na tungkol sa balita na to? President Marcos tops VP Duterte in trust and approval ratings for the first time in 3 years. Eto na. Baba is getting pababa ng pababa. Yung spaghetti pataas. Spaghetti pababa. Si Sara ay pababa ng pababa. Sabi sa inyo eh. Kailan ko ba sinasabi to? Diba? January pa lang, February pa lang pala. February pa lang, di ba, Weng JP? Salamat sa super chat. February pa lang, sinasabi ko na to sa inyo. Oo. Since February pa lang. Grabe, taas talaga ng batting average. February pa lang, sinasabi ko na sa mga viewers natin sa channel na to, na darating ang panahon na kung kukontra si Sara sa administrasyon, ay bababa siya. Ayan na nga. Ayan na. Ang nangyayari. Yan ang nangyayari. It's happening. It's unfolding before our eyes. So, alam niyo mga kotsero, naalala ko, sinabi ko sa live stream natin yan, mga kotsero, na na traditionally or historically, sa politika ng Pilipinas, kapag ang vice-presidente ay nag-uumpisang bumatikos sa elected president, bumabagsak siya sa surveys. Mababa ang kanyang approval rating. Mababa ang approval ratings niya.
Yun. Historical yan. Ito nga nangyari. Ito na nga. Ito na nga, guys. Pababa na sa approval rating. Pababa sa approval rating si Sara. First time in 3 years. Imagine, wala. Pakalahati na yung term ni PBBM. Etong nangyari. Kaya punta na muna natin yung balita. Ito kasi sabi sa balita. At performance rating ng Pangulo habang bumaba ang sa Vice Presidente. Ayon sa pinakabagong tugon ng masa survey ng Okta Research. 71% ang nagtitiwala kay Pangulong Bongbong Marcos nitong Hulyo. Mas mataas sa 69% noong Marso. 67% naman ang trust rating ni Vice President Sara Duterte, mas mababa sa 68% noong Marso. Ang layo ng diferensya, no? Yung una, yung kay BBBM is 71%, which is a change from March, which is 69%. Dagdagan dyan ng dalawa, plus 2%. Kay Sara, from 68%, actually, 1% kaya tinaas lang ni PBBM kay Sara nung March. Pero kay Sara, nung March, 68% siya, lumawak pa ang kanilang diferensya to 65%. Which is less 3%, 3 percentage points doon sa kanyang naunang numero. Sabi, no? Chikit-chikit namin yan. Tuloy natin. Ni Vice President Sara Duterte, mas mababa sa 68% noong Marso. 67% naman ang nagtitiwala kay Senate President Chis Escudero na Imagine, 67 na si Sara, 65. Tinalo pa siya ni Chis na ngayon? Tinalo na ni Chis si Sara sa survey? What? President Chis Escudero na nanumpa sa pwesto noong lang May 20, 2024. Tumaas naman sa 62% ang trust rating ni House Speaker Martin Romualdez, habang bumaba sa 13% ang nagtitiwala kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo. Pagdating sa performance, 68% ang nasiyahan plus 3 kay PBBM. Marcos sa kanyang mga tungkulin. Performance yan. Mas mataas kumpara sa 65% noong Marso. Mula naman sa 64%, bumaba sa 60% Negative 3 ang performance rating ni Vice President Duterte. Dumami naman sa 63% Nabubulol na si ang Del Chaco nasiyahan sa pagganap ni House Speaker Romualdez, habang bumaba sa 12% kay Chief Justice Gesmundo. Wala pang performance rating si Escudero na bago pa lang sa pwesto nang isagawa ang survey noong June 30 hanggang July 5 sa pamagitan ng face-to-face interviews. Yun. Ayun yung balita. Puntahan natin yung mga numero para mas detalyado. Di ba? Tingnan natin. Pag-aralan natin ulit. Ito yung sa trust ratings. Ayan. Trust ratings. Laki na ng diferensya ni BBBM, no? 6 percentage points. Grabe. 6 points. Laki na. Actually, tinalo pa nga siya ni Chis Escudero. From, 67 percentage points siya, oh. Laban kay Sara Duterte. Wala na. Spaghetti pababa na si Sara. Tingnan natin sa mga, sa mga yung distribution niya. Yan. Okay. Nasa taas kay PBBM, yung nasa ilalim kay Sara. So, NCR, mas mataas si PBBM. Balance Luzon, given na yan. Visayas, okay. Mas mataas na sa Visayas. Given na rin to, Mindanao, ano yan eh. Baluarte yan ni Sara eh. Oh. Baluarte yan ni Sara, so given na yan. Huwag na natin masyadong pakialaman yan. Pero, tumataas naman si PBBM sa Mindanao. Malamang produkto yan ng produkto yan ng mga madalas na pagbisita ni PBBM sa Mindanao recently. At saka yung mga investments, dyan niya binubuo sa Mindanao eh. Ito si PBBM. Napansin nyo, ang daming investment sa Mindanao. Merong renewable energy, merong mga mga iba't ibang projects dyan sa Mindanao. Ayan. Kaya na lumalakas si PBBM sa Mindanao.
Sara naman, on the other hand, is, Nipo baby. Nipo baby eh. So, di ba, andyan siya. Diba? So, yun. Di ba? Malakas siya ngayon sa Mindanao. Si Cheese na nakakagulat eh. Si Cheese, tinalo niya si Sara. But anyway, so, dito naman sa socio-economic class, mas trusted ng class A, B, C, and D. Oo, si BBBM. Class E, mas may tiwala ang mga may class E kay Sara Duterte. Which, alam niyo mga kotsero, that's quite interesting. No? Alam niyo kung bakit? Walang proyekto si Sara para sa mahirap eh. Wala siyang proyekto para sa mga indigents. So, I find it interesting na may impact. Meron siyang audience impact, no? So, may audience impact si Sara sa mga mahihirap. Hindi ko makita. Unless yung mga paayu-ayuda niya is, considered, paayun niya. I don't know, or baka kasi dahil karamihan ng, kasi, ito yung may inisip ko, no? Hindi naman sa pagmamaliit. Pero karamihan kasi ng mga supporters niya ay taga Mindanao. And we all know that Mindanao is not really the richest when it comes to per capita. Maraming mga hindi mga kapuspala dyan sa Mindanao eh. So most probably, the number ng socio-economic class under the class E ay majority ng gusto kay Sara ay galing ng Mindanao. So, that's just an opinion. I'm not really sure kung paano nila kung paano nila ito binalangkas, paano ginawa ang survey, ano yung statistical method, etc., etc. But, most probably, yun yung yun yung nag-contribute. Dahil mas maraming mahirap sa Mindanao, definitely, mas marami ding class D ang susuporta kay Sara. Class E pala, class E ang susuporta kay Sara. So, pero di ba, laki ng bagsak oh. Bagsak eh. Kailan ba to? June 30 to July 5. O, see? Itong period na to, mga kotsero, June 30 to July 5, ito yung kasagsagan ng kasagsagan nung nag-resign siya as VP, tapos nag-uumpisa na siyang bumatigos kay PBBM. So mga kotsero, lalo-lalo na siguro, one of the things, is mga bagay kung bakit bumaba ang trust rating ni Sara Duterte, is because majority ng tao, binoto sila as a tandem. Oo. Marami hong mga Pilipino ang bumoto kay Sara at kay PBBM as a tandem. Uniteam nga eh. Uniteam. At dahil siya yung kumala sa Uniteam, siya yung kumalas eh. Oo. So dahil kumala siya sa Uniteam, mga kotsero, you're now treated as the kumbaga ang pananaw sa iyo ngayon ng mga tao, ikaw yun ang iwan. Wala pa yung Taylor Swift nito, wala pa si Karina niyan. Towards the latter end of July na yun eh. 3rd or 4th week na yun si Karina eh. But anyway, ayun nga. So dahil maraming supporter ang Uniteam, at dahil siya yung kumala sa Uniteam, baka ang perception kay Sara Duterte ay traitor. Hindi ka katiwa-tiwala. Hindi ka katiwa-tiwala. Kaya yun. So, well, tulad ko, I feel brutalized. Brutalized. I felt scammed. I felt scammed. Dahil sa ginawa nito ni Sara. Scam talaga. Kasi, ang premise kasi ng kandidatura nila is that they will be together until the end of the term. Oo. Yun yung premise ng kanilang tandem eh. So, tayo na bumoto sa kanila,
parang hindi yata natutuwa sa ganong klaseng sistema. Pangit yun. Pangit yun. Hindi ganun. Hindi ka katiwa-tiwala. Nagba-back out ka sa sarili mong salita. So, kaya siguro bumagsak din yung trust rating si Sara Duterte. I mean, it's just part of it. I mean, wala tinrider mo yung tandem diba? So, ito naman yung sa performance ratings. And I find it really interesting itong performance ratings kasi paano nila nire-rate yung performance? Di ba? Hindi naman nila kasama nagtatrabaho si Sara Duterte. So, I mean, ang hirap mag-gauge ng performance Approval pa pwede. Approval rating. So, sa mga ginagawa niya, approve ka ba? Yun, pwede pa yun. Pero performance, parang weird. Parang hindi yata match yung performance. Anyway, so si PBBM again is in a clear lead at 68%. Si Sara Duterte has 60%. Si Chis Escudero wala pa kasi parang hindi yata siya inabot ng survey na to, no? Survey review. Tapos, I mean, yung pagdating sa performance, kasi kakaano lang yan, di ba? Kaka-appoint, di ba? Kaka-promote, di ba? Kaka-pwesto lang niya bilang Senate President. So, wala pang basis ba yung kanyang performance. Ferdinand Martin Romualdez, 63%. Alexander Gesmundo, 12%. So, yan. Diba? So, kaya siya mas malaki. As usual, Mindanao pa rin. Si Sara, as usual, Mindanao pa rin. Pero, bahala kasi PBBM talaga malakas talaga siya sa balance zone, given na yan. Pero sa Visayas, bahala kasi PBBM sa Visayas. Tsaka sa NCR. Which means, mga kutsero, na baka meron din dito mga dyan sa 68% na yan, baka meron dyan mga dilawan na nahimasmasa na. Nakapag-isip-isip na. Na parang, uy, okay ba si PBBM mukhang hindi pala niya deserve yung pagkakabash ko sa kanya. So, salamat, di ba? At least namumulat kayo kung totoo man yan, di ba? Susan de la Peña. Si Susan, di naman yan, hindi naman yan dilawan. Pero halimbawa lang, kung dilawan tayong lahat, di ba? At least, may namumulat. Mas pangit kasi yung walang yung walang growth. Walang character development. Gano'n. Napangit nun, guys. Pag walang character development. Di ba? Parang... So, and I guess, sa side ng mga dilawan, wala silang choice. It's either they support the Dutertes or they support PBB. Ganon Ganon sila ngayon Kumbaga, yung posisyon naming mga loyalista before, na wala kaming choice kung susuporta kami kay sa Dilawan o kay Digong na lang kami, wala kaming choice Baka ganon din ang sitwasyon ng mga Dilawan today. Wala silang choice. Alin ko suporta kay Digong o kay BBM? Kay BBM na lang. At least si BBM, asal tao. Hindi siya asal adik. Nag-isip pa ako. Adik na pala ilalabas ang bibig ko. But anyway, ayun na nga. Pero syempre, sasabihin ng mga DDS na, hindi, mga dilawan talaga, ganyan. Too bad. Mga dilawan pa rin niya, mga trader sa bahay niya, etc. Well, naniniwala naman kami doon, pero, too bad. Talaga. Oo. Talaga. Wala tayong choice doon. Diba? Kanino ka hampe? Diba? Sa asal tao, sa asal aso. Well, actually, insulto pa nga sa mga aso na tawaging asal aso, mga Duterte. Insulto pa sa mga aso yun. Ano ba maganda? Kasi, 5 yung aso ko kapag tinawag ko, uy, asal Duterte, parang, baka magsalita yung mga aso ko, sabihin, uy, Raulo to, May insulto pa sila.
Asal pusit. Diba? May insulto yung mga aso ko dahil tinawag silang Asal Duterte, di ba? Parang, anyway. Ano ba, hindi. Ano ba maganda? Asal Kanal. Yun na lang, Asal Kanal. Di ba? Kanino kakakampi? Sa Asal Tao o sa Asal Kanal? O dito ka na sa Asal Tao kahit hindi mo siya gusto. Di ba? At least maayos. Kesa dun sa Asal Kanal. Kaya yung mga kotsero, hindi ko naiintindihan. If at this point, eto lang sa mga sa mga DDS by the way, before tayo pumunta dyan. Si BBBM, nagpasalamat siya dyan sa high approval at trust ratings niya. Nag-comment na ba yung sa John? Nag-comment na ba? Meron ba siyang parang, I'm sorry for the survey. Wala yun. Diba, parang hirap naman yata to, tawag dito, add insult to injury. Sabi ni BBBM, nakikita naman na we're really doing our best to alleviate the hardships sa pinagdadaanan ng mga tao. And it seems to be, people are beginning to understand what we are trying to do. They're beginning to feel the effects of it. And so you must continue to do more and try to do even better. So that's always an inspiration for me, sabi ni Presidente. So, at least, di ba? At least, ang Presidente natin, na-appreciate niya. And mga kotsero, seriously speaking, alam ko I bash mga Dutertes. I started bashing them, and very, very recently. Siguro, ako yung mga, sa mga Duterte supporters, nung panahon ng kampanya, isa ako dun sa mga huli. Yung mga huli na namulat sa katotohanan. Oo, kasi sinubukan ko talaga silang suportahan up until the time na sinabi ni Digong na si BBBM bangag in January. Nung napanood ko yun, tapos nabasa ko yung balita, it's like something clicked in my head na parang this is not worth it. The Dutertes are not worth it, seriously. Parang ganun parang nag-click. Tapos, wala na. Lahat ng suporta na gusto ko ibigay sa mga Duterte parang naubos na. Wala na. Bakit? Kasi, tulad ng dagi kong kinukwento sa inyo, umasa kasi ako na hindi nila itutuloy ang destabilization attempt nila na yan. Bakit ako umasa? Kasi mga kotsero, 4 months after July 1st, 2022. At ito, pagkatapos lang ng election 2022, pagkaupo pa lang ni BBBM, 4 months later, nababalitaan ko na, kinuwento sa akin ng isa sa mga high-profile DDS bubulagers nila. Siya mismo ang nagsabi sa akin, mag-intay lang tayo, dinamay ako, mag-intay lang tayo ng 2 taon. Magdi-destabilize tayo. Titirahin natin sila. Ganun. Hindi ko na sabihin kung sino. Gulat ako nung narinig ko yun. Sabi ko, talaga? Bakit? Ganun. So ako, personally, umasa ako na sana i-maintain yung unity. Yun yung, I was not verbal about it. Hindi ko sinasabi sa lahat. Pero ako, deep in my heart, umaasa ako na sana irespeto nila yung alyansa ng unity. Sana. So hindi. Hindi. Una kong nakita yung paggulong nung kanilang distab nung sa EDCA. Oo, yun yung una nilang pinaputok na issue yung sa EDCA. Tapos tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy na. Hindi si Alan Troy. Tuloy-tuloy na. Up until na rin, during that time, umahasa pa rin ako. Pinagtatanggol ko pa rin si Sara, pinagtatanggol ko si Digong, etc.
Kasi hindi ko pa narinig kay Digong eh, during that time. Hindi ko naririnig kay Digong, hindi ko naririnig kay Sara, wala akong narinig ng mga salita galing sa kanila. So, nung narinig ko na kay Digong, sabi ko, wala na. We're done. So, turn off ako, parang, tinuloy nyo talaga. Tinuloy nyo talaga. So, I was really, 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 really disappointed. Wala. So, since no, nag-decide na ako, okay, Duterte sa tabi, wala na, papaka-independent na lang ako. Bahala kayo. So, yun. That's a story of why I turned my back sa mga Dutertes. Kasi, wala eh. Wala akong makitang sincerity sa kanila. Wala akong makitang sincerity sa mga sinasabi, sincerity sa mga ginagawa. Everything has lahat merong agenda. And the agenda is to either keep them in power or place them in power. Yun yung agenda eh. Yun yung agenda eh. So, ayoko nun. Irespeto nyo naman yung irespeto nyo naman yung democratic process. Kaya nga tayo may konstitusyon eh. Irespeto yung democratic process. Hinalal natin yan, sitahin nyo, walang problema. Pero huwag na kayo mag-disturb. Unahin nyo pag kailangan, pero huwag na mag-disturb. Wala, tinuloy-tuloy nila. Mali yun. May demokrasya tayo eh. May democratic process tayo. Tiisin mo ng 6 na taon. Tapos magpabida ka ng 6 na taon. Tapos kung gusto mo tumakbo sa 2028, o di go, ipanalo mo yung 2028. But you don't steal power. You don't steal the presidency. You don't. Galawan ng mga NPA yan eh. Galawan ng mga dilawan yan. They steal power. No. I won't stand for it. Hindi ko to tolerate yun kahit kay Digong. Kasi kung gagawin ni PBBM yan, hindi ko to tolerate yan. But I doubt PBBM will do it. I mean, the most civil of statesman na nakita ko si PBBM. Siya yung pinaka-civil. Totoo lang. Kaya nga siguro tumaas din yung trust rating kay PBBM kasi trabaho lang siya, hindi niya masyadong pinapansin yung batikos. Trabaho lang siya. Walang issue. Yeah. Walang masamang tinapay. Actually, mamaya, sinabi nga niya sa interview sabi, hindi ko alam ba't sila galit na galit sa akin. Grabe niyo sa interview, mamaya kapahita ako sa inyo. Pag pinag-usapan natin kay Kibuloy. Yun. Uy, 5,000 na tayo. Umabot tayo 5,000 tonight? For tonight's video? Salamat po sa mga nandito ngayon. Maraming nakamonitor sa atin. Tingnan natin. Ilan sa inyo naka-like? 1,730 ang naka-like. 5,176 ang nanonood. Marami na naman nakamonitor sa atin. My goodness. Anyway, tuloy lang natin yan. Wala problema. Salamat po sa pag-tune in sa atin ngayong gabi sa ating live stream. So, yun na nga. So, ako mga Ojero, ang kampihan natin, yung tama, yun lang. Kampihan natin yung tama. Kahit si PBBM pa yan, kahit sinusuportahan ko pa yan, kung nasa mali siya, bakit? Ba't ko siya susuportahan? What for? Nasa mali siya eh. Eh so far, wala pa naman siyang ginagawa that is, condemnable. Ganun. That is worthy of condemnation. Wala pa eh, di ba, Ate Sheila Acacio? Wala pa eh. Salamat sa super chat Wala pa. Wala pang ganun. So, kapag may ginawa na siyang ganyan, di, sige, why not? Sitahin natin.
I've done that a couple of times already. But until it happens, maging honest tayo sa ating mga patigos. So, maging honest tayo sa ating mga patigos. Ganun lang kasimple. Walang doon, walang masama doon. Huwag natin gayahin yung pinaggagawa ng ating mga kapitbahay dyan sa kabilang kubol. Oo, huwag natin gayahin yung mga pinaggagawa nila. Kailangan i-disturb para makakuha ng kapangyarihan. Come on, irespeto. Ang dami pa namang abogado dun. Doon sa kabilang kubol. Ang daming abogado dun eh. Si Vic Rodriguez, si Glenn Chong, Trixie Angeles, Harry Roque. Ang dami nila dun. Tapos dinidisrespect nila yung ating legal processes. Si Panelo. Yan ko. So disappointing. Really, so disappointing. But, it is what it is, di ba? Politika lang yan. Sabi nga, walang personalan, politika lang. So, bayaan natin sila. Sana mamulat na lang sila sa katotohanan one of these days. So, congratulations kay BBBM for having really good survey scores for this month. At pagpatuloy niyo po mabuti yung trabaho. Yan. Yan ang ating unang topic. Punta na ngayon tayo sa ating